Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. At pinupunan ang kanyang mga kakayahan. Ipinaliwanag niya na nang tumama ang arrowhead sa sugat, natunaw ito at nasipsip sa katawan ng mga troll, kaya hindi na mapigilan ang lason. Nakita naming inulit nilang lahat ang plano. Tinutuyan ng mga tangke, nagsunog ng apoy ang mga salamangkero, at sinasalakay ito ng eskrimador. Sinabi ni Woojin na sa oras na malaman ng makinis na brain troll na paulit-ulit ang pattern, huli na ang lahat. Nakikita namin ang troll na nahuhulog ng paatras na lumapag sa sahig. May lalabas na status message na nagsasabing nakakuha siya ng achievement. Nagdiwang ang mga lalaki at nagulat si Yonghoon na wala itong nasawi. Napangiti si Woojin, pinapanood silang magdiwang. At mas nakakuha siya ng otoridad ngayon. Tinanong ni Yeonjung kung ano ang gusto niyang maging at sinabi niya sa kanya na mag-uusap sila sa sandaling umalis sila. Sinabi rin niya sa kanya na ginamit niya ang kanyang lason ng 217 beses. Kaya babayaran niya ito, tama. Nagpakita siya ng normal na mukha at pinutol nito ang kabataang babae na nakikipag-usap kay Naomi na humihingi ng kabayaran. Sinasabi niya sa kanya na maririnig niya siya. Kaming si Yeonhong ay nagsasagawa ng isang press conference at ang isa sa mga reporter ay nagtanong tungkol sa hitsura ng puting troll at kung paano silang lahat ay nakaligtas. Sinabi niya na ito ay dahil ginawa ng lahat ng mga miyembro ang lahat ng kanilang makakaya at imposibleng gawin ito nang walang kasanayan sa Woojin. Nagtanong ang isa pang reporter kung natalo nila ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng poison skill at tinanong kung sino si Woojin. Nakikita namin ang ilang bagong artikulo tungkol kay Woojin na naging alas ng Phoenix Guild. Naputol ang pakikipag-usap ni Woojin sa telepono kay Second na nagpaalam sa kanya na nag-leak. Siya sa tabi ng young woman na gustong alisin ni Isaac ang isang piitan na pinangalan ng Dead Forest, ngunit sila, kailangang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari dito. Pagkatapos ay itinanong niya kung paano papasok si Woojin sa isang piitan sa Amerika na nakabalat kayo dahil kahit ang Mesha Guild ay ilang beses palang nakarating sa mga piitan ng Amerika. Dahil hindi nila kailangan ng tulong ng sinuman dahil sa dami ng mga mahuhusay na manlalaro, ang katotohanan, hiningi nila si Isaac, ibig sabihin mahirap talaga, sabi ni Woojin. Alam niya, at pinapanood niya si Naomi na sumubaybay sa pag-alis. Gusto niyang napatuloy na pinag-uusapan ng pangalawa kung paano ito tiyak na tatanggapin ng Frontier Guild. At hindi siya sigurado na tatanggapin ito ng kanilang mga kaalyado. Tinanong ni Woojin kung ang ibig niyang sabihin ay ang Great One Guild. Kakaibang pangalan. Sinabi ni Woojin na hindi niya alam kung ano ang kanilang magiging reaksyon, ngunit sigurado siyang tatanggapin nila si Isaac. Inilapag ni Yonghuan ang isang ulat sa piitan sa kanyang mesa, tinanong ang kanyang sekretarya kung sigurado siya sa ulat. Sinabi niya na kinumpirma niya sa lahat ng mga manlalaro na ito ay tumpak, at na habang si Yeonhong ang commander, lahat ng diskarte ni Woojin ang nagbigay daan sa kanila na manghuli nito. Nagulat siya na pumayag si Yeonhong na sumunod at sinabi ng kanyang sekretarya na ito ay mas nakakagulat. That she paid an extra expense to Woojin for him using his blood. Young Duan smiled saying he knew Woojin wasn't an ordinary guy but he didn't expect him to be this good. Naisip niya kung dapat ba niya itong kinuha. Now, he asks her where Woojin is and she tells him na kararating lang niya at kumatok siya sa pinto. Nagpunta ito sa Great One Guild, nakipagpulong si Gog tungkol kay Isaac na gustong alisin ang patay na kagubatan. At nakita natin ang pangalan ng kanilang amo na Karirona at tinanong niya ang kanilang mga iniisip. Ang isa sa kanila ay nagsasabing hindi nila mapagkakatiwalaan ang isang estranghero kapag sila ay nabigo. Sinabi ng isa pang lalaki na hindi siya sigurado kung ano ang sinabi ng Frontier Guild at hinihingi ng gobyerno ang kanilang mga saloobin at sinabi niyang hindi. Dahil patuloy na tinatanggihan ng gobyerno ang kanilang panukala na mabawi ito. Tinanong ni Kerry kung bakit ang lahat ay pinaghirapan at sinabi sa kanila na ang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ng gobyerno ang muling paglilinaw ay hindi dahil sa pagdududa nila sa kanilang mga kakayahan kundi dahil nag-aalala sila sa pinsalang mararanasan ng kanilang guild.
Ngunit ngayon, mas mabuti na dahil magagamit nila ito bilang dahilan para makuha ang pag-apruba ng gobyerno at dapat nilang dagdagan ang sukat. At saan man nanggaling ang mga tao, hayaan silang sumali. Tinanong nila kung ano ang ibig sabihin niyan, at sabi niya magtakda ng premyo upang maakit ang lahat, tulad ng singsing ni King Arthur. Sinimulan nila siyang sigawan, sinasabing hindi niya kaya. Sinabi niya sa kanila na huminahon dahil hindi niya sinabing libre ito. It cuts to Woo Jin being handed a skill and Gina said second told him to give it to him since it suits him well and even when Gina told him he did. Hindi ito kailangan dahil iniimbak niya ang mga Skelly Boys sa isang libro. Wala itong silbi. Sinabi sa kanya ni Woo Jin na makakatulong ito at pasalamatan siya sa ngalan niya. Sinabi ni Woo Jin na may limitasyon ang libro at maaaring may araw na magiging disadvantage ang pagkakaroon ng mga numero. Nakikita natin ang mga katawan ay maaaring gamitin bilang isang sakripisyo. Walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sigurado siyang makakatulong ito. Tinanong ni Jenna kung nakikinig ba siya sa kanya dahil tinatanong niya kung maaari niyang linisin ang patay na kagubatan dahil nabigo ang 2 sa 5 dakilang guild at dahil patay na ang pangalan, dapat mayroong undead, so isn't it a bad matchup? Sinabi ni Woo Jin na nag-aalala siya tungkol dito, pero hindi ba't si Jenna pa ang lumalaban sa undead? Nagsimulang lumiko si Jenna. At sinagot ni Woo Jin ang telepono na nagtatanong kung tapos na ang pag-apruba. Sinabi sa kanya ng pangalawa na may kaunting problema dahil maaari na ngayong sumali ang sinuman sa raid at magbibigay sila ng isang maalamat na item sa guild na gumagawa ng pinakamalaking kontribusyon. Sinabi ni Woo Jin na tila may tiwala silang makukuha ng manlalaro sa kanilang guild ang reward at tinanong kung ano ito. Sinabi sa kanya ni Second ang singsing ni King Arthur at nakakita kami ng ilang artikulo ng balita tungkol dito. Pagkatapos ay pumutol ito sa isang eroplanong lumilipad sa San Francisco. Sa loob ng waiting room ng Russian guilds, si Gina ay syempre pigging out, sinasabi kay Woo Jin na parang gusto talaga sila ng aso dito. Sabi ni Woo Jin hindi yun ginugulo lang nila, akala nila itatago nila yung premyo nila. Down on Woo Jin inisip ni Woo Jin na hindi sila yung tipo ng guild na minamaliit ang mga kalaban nila at hindi rin sila tanga para mag-provoke ng walang kumpiyansa. They're good guild and one of the men is telling Curry that someone named Alice Hayden is participating, then asking if she's really okay with this. Hindi siya nagdududa sa mga kakayahan ni Alice, ngunit ihandog ang singsing bilang premyo. Nagdudulot ito ng maraming chismis. Tumawa siya, sinasabing hindi sila nagkakaintindihan. Oo naman, inalok niya ito bilang isang premyo, ngunit hindi niya sinabing hindi nila ito gagamitin. Pagkatapos ay nakita naming may nag-equip nito. Nakita namin ang isang grupo na nagkukumpulan sa loob ng piitan at ang sabi ng babaeng naglagay ng singsing na mukhang lahat ay nandito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Alice Hayden mula sa GOG. Sinabi niya sa lahat bago simulan ang pagsalakay na gusto niyang magpasya ang lahat sa ilang bagay. Ginartels. Nagsisimula pa lang si Woo Jin. Kaya ano ang kailangan nilang magkasundo? At malamang na ayaw niyang makasama ang sinuman at maiwasan ang mga away. Sinabi ni Woo Jin na gusto niyang magpasya sa prioridad para sa laban ng boss at sinusubukan nilang kunin ang gantimpala sa kontribusyon. Nawala si Gina dahil siya ay makinis ang utak. Ngunit napagtanto niya na ang pakikipagtulungan ay nasa labas ng bintana, kaya tinanong niya si Woo Jin kung ano ang plano ngayon. Napasulyap si Woo Jin at nakita ang ilang mga buto na nagsasabing dahil ito ay isang kompetisyon, lahat ay magpapakita ng card hanggang sa kanilang mga manggas at ganoon din ang GOG. Lumapit siya sa isang patay na butiki at sinubukan itong bumangon. At natanggap namin ang abiso na nagsasabing ipinatawag ito. Ipinapakita nito ang grupo ni Alice na nag-iisip kung ano ang gagawin, at sinabi ni Alice na hindi sila maaaring umupo na lamang habang ang iba ay nagmamadali. Pagkatapos ay nilagyan muli ang singsing at maging ang mga tauhan ng Merlin. Dahil sa pagtugon sa isang nakatagong kondisyon, ang mga item ay nagsimulang magbigay ng kapangyarihan sa isa't isa. Isang asul na aura ang nagsimulang umikot sa paligid ni Alice at nakita namin ang isang cute na maliit na balangkas na nanonood sa lahat ng ito. Pinapanood ni Woo Jin habang sinasabi ni Ella na hindi na kailangang kaladkarin ito sa ikalawang palapag at upang ipakita sa kanila na siya ang pinakamalakas sa loob ng piitan.
Napagtanto ni Woojin na siya ang kanilang trump card at iyon ang dahilan kung bakit sila nagtiwala. At habang inaasahan niyang gagamitin ang Sing Sing, hindi rin niya inaasahan ang mga tauhan ng Merlin dahil ang mga tauhan ng Merlin ay Shinhai na simbolo sa kanyang nakaraang buhay. At ang ibig sabihin nito ay wala ito sa simula. Ang katotohanan na mayroon si Ellis ay nangangahulugan na mayroong isang malakas na relasyon sa pagitan ng dalawang guild. At ito ay mas mabuti dahil kung maaari niyang kunin ang mga tauhan bago makuha ito ng Shanghai, ito ay talagang kapakipakinabang. Tinanong ni Jenna kung ang plano ay manood pa rin sa unang palapag, ngunit sinabi ni Woojin na hindi at nagbago ang mga plano. Dahil hindi nila kayang bigyan ng prioridad ang GOG, gagawin nila ang lahat mula sa simula. Nakakakita kami ng apoy sa kakahuyan at pagkatapos ay umakyat si Ellis at nagpatawag ng isang espiritu ng apoy. Nakikita namin ang isang grupo ng mga fire spirit na lumipad mula sa kanya at nagsimulang umatake sa ilang mga gawa. At pagkatapos ay mabilis na kumalat ang apoy sa buong kagubatan. Isang lalaki sa likod ni Ellis ang nagulat sa kanyang kapangyarihan at sinabing madali nilang malilinis ang mas matataas na piitan, ngunit siya napansin na may lumabas na kalansay at laking gulat ko nang makitang tumango si Isaac sa kanila. Kaya nahuli, nakita namin si Woojin na nag-activate ng kanyang kakayahan upang ipatawag ang mga sundalo, at ang mga sundalo ay mula sa mga mandurumog na hinabol ni Ellis. Ang isa sa mga lalaki ay tumahol tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Ellis na ayos lang dahil hindi na kailangang mahulog sa provokasyon, pagkatapos ay magtanong tungkol sa bilang ng mga mandurumog. Mahusay tulad ng iminungkahing alingaungaw. Sinabi ni Ellis, dahil pinananatili nila ang kanilang pangunguna, dapat silang mabilis na lumipat sa susunod na lugar at panoorin namin ang kanilang pag-alis. Napagtanto ni Woojin na mas mahina sila kaysa kay Gog at Firepower. Ngunit ang bilis ng pangangaso at kapangyarihan ay hindi naugnay dahil mayroon silang mga armas. God doesn't. It cuts to Gin on nervous about Woojin telling him to do something. Sinabi sa kanya ni Woojin na sila lang ang guild na maaaring gumamit ng discarding ito at posible lamang ito dahil kay Jenna at tinanong niya kung hindi siya kumpiyansa. Si Jenna ay nagsasabi sa kanya syempre siya ay may kumpiyansa at tulad ng sinabi niya, imposibleng wala siya at bilang kapalit kakailanganin niya itong i-treat ng pagkain pagkatapos nito. Napangiti si Woojin na sinasabi nito na magpapabilis ng kanyang pangangaso. Sa wakas ay nakita namin ang isang skeleton knight na ipinatawag sa unang pagkakataon at pagkatapos ay nakalulungkot itong pumutol sa higit pang mga artikulo ng balita. Pangalawa ay nagbabasa ng mga artikulo at natutuwa na mas maraming item ang inilalagay upang tumaya para sa dungeon clear dahil nangangahulugan ito na mas marami silang makukuha. Mga bagay. Tinanong niya si Lee tungkol sa mga posibilidad kay Isaac at sinabi niya sa kanya ang 3.28 kung anuman ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi sa kanya na kailangan niyang makita ito. Sinabi niya sa kanya na isiniwalat ng God Guild kung anong mga bagay ang suot ni Ellis at kung paano nila ibinigay ang kanyang staff ng Merlin at Sing Sing ni Arthur. Nagtataka siya kung bakit nila ito ibinigay sa kanya, pagkatapos ay napagtanto niyang mayroong isang nakatakdang epekto mula sa mga item. Sinabi sa kanya ng pangalawa na mabilis na baguhin ang kanyang order at sinabi niya sa kanya na huli na ang lahat. Kinakabahan siya at nagagalit na gumagamit sila ng mga item para manalo, pagkatapos ay nagsimulang magdasal sa bawat Diyos at si Lee ay awkward na nanonood sa kanyang kasakiman. Bumaba ito sa scoreboard at nakita namin na nauna si Woojin, sabi ni Ellis. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nagtataka kung paano nila naunahan siya. Iniisip niya kung ito ay isang item, ngunit sinabi na walang paraan na ito ay mas mahusay kaysa sa kanya. Nakita niya itong papalapit sa kanya, at tinanong niya ito kung ano ang kanyang sikreto. Sinasabi niya sa kanya na swerte lang. She calls him A and Woojin thinks about how it's due to Jenna. He explains how once Ellis finished a fight, she have to waste time and move to the next area, but with Gina agreeing mobs, he just wait and permasakahan. Nagpasya siyang guluhin ang kanilang pagmamataas at tinanong siya tungkol sa istatistika ng Sing Sing ni Arthur. Mukhang nalilito siya at sinabi niyang magiging kanya ito. Kaya gusto lang niyang malaman ng maaga pagkatapos ay itatanong kung bakit hindi niya ito ibibigay. Na, kung gagawin nila ito sa piitan, hindi magkakaroon ng anumang pinsala si Gog, sabi niya sa kanya.
Siya ay puno ng kumpiyansa. Sinabi niya na kung ang isang mas malakas na tao ay may isang mas mahusay na bagay, hindi ba ito ay madaragdagan ang pagkakataon na maalis ang tanong niya kung sinusubukan niyang sabihin na siya ay mas malakas kaysa sa kanya. Mas malakas kaysa sa kanya? He'd willingly give his items to clear. She tells him na parang sobra siyang kumpiyansa dahil medyo nauuna siya sa kama, kaya mas mabuting huwag siyang magmalaki dahil lilisanin ng GOG ang piitan na ito at lumayo siya. Mula sa Frontier Guild ay pinapanood ang lahat ng ito at nagsasabing ang kompetisyon ay isang magandang senyales at mas mabuti kung pareho silang maalis. Ito ay pumutol sa higit pa sa GOG na nakikipaglaban sa ilang orcs at nakita namin na sila ay nakikipaglaban sa ilan sa kanila at nagsimulang ihanda ni Ellis ang kanyang spell pagkatapos ay nagpakawala ng alon ng apoy patungo sa ilang mga gawa. Ang isa sa kanila ay nakatayo doon at pagkatapos ay nakikita namin ang isang aerial view kung gaano kalayo. Ang kanyang apoy ay kumalat. Nagsimula silang maglakad sa pagkawasak na dulot ni Ellis na may marami o mga bangkay. Tinanong niya kung paano ang sitwasyon at sinabi sa kanya ng isang lalaki na walang pagbabago sa ranggo sa pagitan ng kanilang mga kasalanan, sa halip mas nauuna ang mga Ruso. Tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan nito at tinanong kung sinuri niya ito ng maayos. Binuksan niya ito at sinabing wala itong saysay dahil lumaki ang agwat kahit na walang tigil silang naglalabas ng apoy. Sinabi sa kanya ng isang lalaki na bumalik na ang scout. Siya ay mabilis na nagtanong sa kanya tungkol sa panig ni Isaac na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na 50 at tinanong niya kung ano ang sinasabi nito dahil ang bilang ay higit sa 1-0. 000, sinabi niya sa kanya na hindi iyon at na mayroong 50 kalansay na mga sundalo at maging isang sundalong mas malakas kaysa sa mga normal na manlalaro. Nakikita namin ang ilang buto na nahuhulog sa sahig at may mensaheng nagsasabing na bigo siyang magpatawag ng sundalo. Sinabi ni Wooji na ito ang limitasyon sa kanyang magic power at kailangan niyang gumamit ng iba pang mga kasanayan para mailigtas niya ang kanyang mana. Lumingon siya para makita ang isang grupo ng mga Skelly Boys na lahat ay tumulo na. Pagkatapos ay nakita namin si Jenna na tumakbo mula sa sahig at sumisigaw sa wikang Russian. Nakita namin sa likod niya ang isang napakalaking pag-imbak ng orcs sa likuran niya mismo. Sinabi ni Wooji ng kanyang timing at kumonekta siya sa Skeleton Knight sa likod niya. Ngumisi siya. Pagkatapos ay makikita natin ang mga pagsabog na nagsimulang kumalat sa buong sangkawan ng mga orsi. Ang makulimlim na gabi ay nagsimulang sumugod at nakita namin ang isang spearhead na tuwid na isang orsi. Pagkatapos ay sinusundan ito sa pamamagitan ng pagrip ng mga butas sa maraming orsi. Patuloy itong sumakay at nagsimulang mag-follow up ang iba pang mga batang lalaki ng Skela. Nagsisimulang sumunod ang mga pagsabog. Ang Skelly Boys ay naniningil pagkatapos ay isa pang napakalaking pagsabog ang sumabog. Ang scoreboard ay patuloy na umaakyat at ang unang palapag ay nagtatapos para sa malinaw. Nakikita namin na ang koponan ni Woodman ay may napakalaking pangunguna. Sinabi ni Ellis na ang anumang karagdagang kompetisyon ay walang silbi at nagtanong kung mayroong sinuman laban kay Isaac na hinahamon ang boss at sinabing dahil ito ay isang panuntunan na dapat nilang sundin ito. Sinabi ng Mesha Guild na wala silang mga issue at ang weirdo mula sa Frontier Guild ay nagulat na nawala si Ellis. Ngunit sinabi niyang hindi niya maaaring ipagsapalaran na mawala ang singsing ni King Arthur. Nakipagkamay si Ellis sa Woodman na nagsasabing kinikilala niya siya na nagpapasalamat siya sa kanya at sinabi niya sa kanya na kailangan pa nila para malinisan ang ikalawang palapag. Sa ikalawang palapag at nakita namin ang mga amo sa Earth Turtle. Ang ilang mga manlalaro ay nagsimulang talakayin ang fog sa lahat ng dako at nagtataka kung paano nila mahahanap ang halimaw, sabi ni Ellis. Hatiin ang barkada, maghanap ng mga pahiwatig. Sinabi ng Frontier Creep kay Ella na mukhang nakakatakot siya at sinabihan niya itong magwala dahil wala siya sa mood. Nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Jay Jackson at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang opisina at paano ang pagsali sa kanila para sa piitan. Sinabi sa kanya ni Jay na maaaring nabigo sila noon, ngunit hindi nila kayang mawala ang mga ari-arian ng Amerika sa isang Ruso. Tinatanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa pagsanib ng mga kamay. Sinabi ni Jay sa kanya ang mga hindi inaasahang bagay na maaaring mangyari,
tulad ng mga mandurumog na lumalapit mula sa likuran habang nag-aaway ang amo. Hindi niya gusto ang sinasabi nito at sinabihan siya nitong gumising dahil hindi ito isang sitwasyon kung saan maaari silang magtalo sa kung ano ang mali o tama, dahil kapag nawala ang singsing, hindi ito magtatapos sa pagtatanong lang sa kanya at wala pang oras hanggang sa malinis ang sahig at ngumiti ng nakakaloko habang sinasabi sa kanya na pag-isipang mabuti. Sinabi sa kanya ni Ellis na siya ay nagbibiro at nagtanong kung talagang naisip niya na tatanggapin niya ang alok. Tinatanong niya kung okay ba talaga siya sa pagkuha ni Isaac ng singsing. She tells him if they were the ones with the priority on the boss instead, wouldn't Frontier Tier Y the same dirty trick on them? He says he didn't deny it, but given the situation, it's best for them to join hands. Sinabi niya na hindi niya papansinin ang sinabi nito, ngunit kung hahadlang siya sa kanila, pagsisisihan niya ito. Mabilis silang naabisuhan na ang Earth Turtle ay napatay, na ikinagulat nilang dalawa. Dahil ngayon ay tapos na ang ikalawang palapag. Pinutol nito ang bangkay ng pagong at si Jin, humihingal ang mga mata, pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Woojin, na nagtanong sa kanya kung ayos lang siya. Sinabi ni Gina na bitak ang kanyang tadyang, pagkatapos ay tumahol sa kanya, nagtatanong kung ayos lang ba siya sa kanyang posisyon, at siya lang ang makakapagtiis nito habang sinasabing may mamamatay na. Sinabi niya sa kanya mula nang makilala siya, 3 beses na umahon ang basbas niya sa Styx River at tinanong siya kung gaano sa tingin niya ang pinagdaanan niya. Umakyat ng 3 ranks at tinanong si Woojin kung bakit sila nagmamadali dahil may priority sila. Sinabi ito ni Woojin, kaya hindi sila nagbibigay ng oras at espasyo para sa iba dahil sinusubukan nilang sirain sila. Lumipat sila sa susunod na palapag at nakita namin ang isang higanteng asul na gate na lumitaw at sa sandaling makapasok sila ay napapalibutan sila ng isang nagbabala na aura. Sa ibabaw ng isang cliff nakita namin ang isang mamantika na kalansay na buhok. Nagtataka ang ilan sa mga manlalaro kung ano ang nangyayari at kung sino ang pumatay sa pagong. Ang iba ay nagsasabing hindi rin nila alam at inaabot ng bulok na amoy, nagkomento sa masamang amoy. Si Ellis, Jay at ilang walang pangalan ay nagulat lahat sa isang abiso na nagsasabi sa kanila na ang kanilang sigla ay nahuhulog dahil sa hamog. Woojin's skill activates nullifying the poison and Gina's ring of Lancelot activated stop him from affecting Gina. Look at him and panic at sinabi ni Ellis sa kanila na huminahon at inumin ang kanilang mga antidotes habang iniinom niya ang kanya. Sinabi niya na inihanda niya ang mga antidotes para dito, ngunit hindi sapat para sa lahat ng ito, at sa bilis na ito ay maaari silang makalason at mamatay bago mag-away. Lumapit si Jay, nagtatanong kung gaano katagal ang mga ito, na nagsasabing maaari lamang siyang tumagal ng kalahating araw. Sinabi niya sa kanya na ito ay pareho at sumang-ayon sila na walang gaanong oras. Sinabihan siya ni Jay na muling isaalang-alang ang kanyang alok mula kanina dahil ngayon lang ang pagkakataon na mayroon sila. Naabisuhan sila na si Isaac ay gumagalaw at iniisip niya ang tungkol sa kanyang mga pagpipilian at sinabing kahit na mabigo siya ay nasa kurot sila. Kaya nag-aatubili siyang sumang-ayon. Nakipagkamay sila dito at ngumisi si Jay na nagsasabing ngayon ay tumaas ang kanyang pagkakataong makuha ang singsing, halatang halata. Nagsinungaling siya tungkol sa mga antidotes dahil marami ang mga ito, kaya ngayon ang oras ay nasa kanyang panig. Nakikita namin ang isang kalansay. Humahon ang mga kabayo at nagsimulang gumapang palabas ang ilang mga kamay mula sa sahig at nakita ni Gina ang mamantika na buhok na dulahan na umuungal. Nagiging sanhi ito ng maraming kalansay na bumangon mula sa sahig at si Gina ay nakaharap ngayon sa isang hukbo ng mga kalansay. Tinanong niya si Woojin kung seryoso ba siya sa pag-install at sinabi sa kanya ni Woojin na may darating para sabotahe sa kanila. Kaya kailangan lang nilang magpanggap na nangangaso sila. Tinanong ni Jenna kung maaari ba nilang patayin ang mga sumasabotahe sa kanila at sinabi ni Woojin kung aalis sila. Sa frontline, ang iba pang mga guild ay magkakaroon ng pagkakataon na kung ano ang gusto ng ibang mga guild. Dahil lang hamog ay narito, ito ay nagiging mas kapaki-pakinabang para sa kanila habang lumilipas ang oras, kaya't siya ay magpapalimos sa kanila para sa piitan na malinis. Jay narinig ang pagsisimula ng laban at tumingin kay Ellis na tumango sa kanya. Sinimulan ni Ellis na sabihin sa kanyang sarili na kailangan niyang sumang-ayon dito dahil walang garantiya na magtatagumpay si Isaac at ito ay isang desisyon para sa lahat,
kaya kailangan nilang magtagumpay at iligtas ang lahat. Nakita namin siyang kumuha ng isa pang panlunas pagkatapos na maapektuhan ng hamog at putol nito kay Ginas na humahampas. Ang mga kalansay ay tumungo at sinabi sa kanya ni Woojin na huminahon at tumahol siya pabalik. Nagtatanong kung sa palagay niya ay makakapagpahinga siya. Napansin ni Woojin ang ilang mga ibon na dumagsa palayo sa isang bagay sa likuran niya, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo palabas ang ilang orth mula sa kakahuyan. Ngumisi si Woojin, sinabing narito ito, at pagkatapos ay pinaandar ang kanyang bangkay na sumasabog na kasanayan at pinapanood ni Jay, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay lumitaw ang isang chain reaction ng mga pagsabog, at napagtanto ni Jay na si Isaac ay handa, at pagkatapos ay pinanood ang mga pagsabog na patungo sa kanya. Isa pang pagsabog ang naganap. Naputol ito sa maraming tropa ni Avelis na nahulog mula sa lason, at sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan na dumarami ang bilang at nasa kanilang limitasyon. Kaya mangyaring magpasya na siya ay naubusan ng panlunas, at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Jay. Ang kanyang mga sundalo ay masaya na si Isaac ay bumalik at si Ellis ay natutuwa sa pag-iisip na siya ay sumuko at bumalik. Sinabi niya sa lahat na maghanda para sa labanan habang hinihila ang mga tauhan ng Merlin na nagsasabing ito ay oras upang ipakita ang kanilang. Ito ay upang bumalik sa larangan ng digmaan. Tinanong ni Ellis kung nagbibiro ba siya. Sinabi sa sandaling pumunta siya dito ipinasa niya ang pagkakataon sa kanyang guild. Hindi siya sumasagot at sinabi niya sa kanya na nasayang niya ang kalahating araw, kaya hayaan mo na silang hawakan ito at ito ay buhay para sa lahat. Sinabi niya sa kanya na bumalik lamang siya upang ibalik ang mga nasugatan na miyembro ng Frontier na ikinalito niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba upang makita si Jay na ganap na nakadapa sa sahig. She wonders what happened and tells him whatever the reason is, there's no change that he's retreated back here, kaya narapat lang na tumigil ang pagtatangka mula nang umalis siya sa labanan. Sinabi niya na walang gaanong oras at kailangan niyang pumalit para mailigtas nila ang mga tao. Sinabi sa kanya ni Woojin na hintayin ang kanyang turn dahil nasa labanan pa rin siya at narinig nila ang dagundong ng labanan sa likod niya. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari at sinabi niya sa kanya na kasalukuyang nakikipaglaban ang kanyang kasama kaya wala ng oras para makipagtalo at kailangan niyang bumalik. Ang ibang mga tao ay nagtataka kung sino ito na nagsasabing mayroon lamang siyang mga kalansay, ngunit sinabi ng isang lalaki na naroon ang malaking lalaki. Sinabi ni El para kay Jenna Woojin kay Ellis na dahil karamihan sa kanyang guild ay nalason, kung lalaban sila sa ganoong estado, magiging mahirap na panatilihin ang kanilang buhay. Sinabi niya sa kasong iyon na nahihirapan din siya dahil hindi niya magagamit kanyang kapangyarihan at hindi pa huli ang lahat para ipasa ang turn sa kanya. Dahil nasa parehong sitwasyon sila, pinakamainam para sa kanila na magtag-in upang pagsama-samahin ang kanilang mga mapagkukunan. Sinabi niya sa kanya na hindi ito katulad ng hindi gumagana sa kanya ang fog. Kalokohan ang sinasabi niya. At pagkatapos ay naalala nila na pinagmumultuhan ni Isaac ang ahas ng karayom. Naalala niya na gumamit din ito ng lason at siya ang unang nanghuli nito. Sinabi ni Woojin sa kanilang lahat na kung magtutulungan ang mga guild sa simula, hindi sana lilitaw ang sitwasyong ito at ang pagmamataas ang naglagay sa kanila sa lugar na ito. Ngunit may pagkakataon pa rin at kailangan nilang talunin ang dulahan sa lalong madaling panahon. Nagalit si Ellis at sinabihan siya ng isa niyang tauhan na huminto dahil nagseseryoso na ito. Ang ilan sa iba pang mga lalaki ay sumasang-ayon na si Isaac ay tama at kailangan nilang magtulungan. At sinimulan nilang lahat na sisihin ang aso para sa kanilang sitwasyon, kahit na sabihin sa halip na pasalamatan si Isaac, sa halip ay pinili niyang makipagtalo kay Isaac. Napagtanto ni Ellis na hindi ito maganda at sinabi ni Woojin na ito ay isang bagay ng buhay ng lahat, tama ba? Kaya pag-isipan kung ano ang maingat na gagawin sa sitwasyong ito upang iligtas ang lahat. Nagulat siya at napagtanto niya kung ano ang ibig niyang sabihin at naalala niyang sinabi sa kanya na ang pinakamalakas ay dapat ibigay ang mga bagay at malugod niyang gagawin ito. Sinabi niya sa kanya na lahat ay naririto upang saksihan ang marangal na pagkilos ng Joji. Nag-aalangan siya habang nag-uusap ang mga manlalaro. At pagkatapos ay nakakita kami ng mas maraming kalansay na gumagapang palabas sa sahig, at sinabi ni Gina na mauubos ang kanyang stamina bago niya makuha ang pagkakataong lumaban,
at sinabing si Woojin ay naglalaan ng kanyang oras. Lumilitaw si Woojin. Sisigawan nila siya. Napansin niya ang aura na umiikot sa paligid niya, at nalaman namin na dahil sa set effects mula sa Merlin staff at sa ring, umaapaw na ngayon ang kanyang magic power. Tinanong ni Jenna kung ano ang ginagawa niya at nagtanong kung saan niya nakuha ang mga item. Sinabi ni Woojin na natanggap niya ng maaga ang mga premyo at ang mga tauhan ay isang bonus. Pagkatapos ay nagtanong kung oras na upang masira at talunin ang dulahan. Tinanong ni Gina kung paano gagawin ang dalawang item na ito na mapapamahalaan ang laban na ito at ngumiti si Woojin at nakita namin siyang summon ay golem mula sa sahig habang ito ay nagtataas sa mga kaaway. Nagsimula siyang magpatawag ng mas maraming Skelly Boys at ginamit ang necklace ni Dwayne Jehus. Dahil sa roundtable na bonus, pinapataas nito ang epekto at ginagamit niya ang kanyang aura field skill na ikinakalat ang buff out sa lahat ng Skelly Boys na nagpapasaya sa kanila. Nakita namin na si Woojin ay nagpatawag na ngayon ng isang buong hukbo at handa siyang pumunta sa digmaan. Sinabi niya kay Jenna na dapat ay marami ito, tama. Napansin ng mga kalansay ng kaaway ang hukbo at sumugod sa mga lalaki, at ang golem ay nagpakawala ng malawak na pag-atake. Sinabi ni Gina na mabuti na lang na dumagsa sila sa golem. Sinabi sa kanya ni Woojin na hindi mahusay na harapin ang lahat ng mga zombie ng isa-biwa-isa, kaya oras na para sa susunod na plano. Itinaas ng dulahan ang kanyang ulo at umuungal muli. Nakita namin ang isang lalaking nagpapagaling kay Jay at mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng manggagamot na huwag gumalaw at narito pa rin ang hamog na sinasabi rin na siya ay mapalad na nailigtas siya ni Isaac. Kung hindi siya nakabalik sa isang piraso. Ito ay totoo. Nagtataka si Jay kung ano ang nangyayari at nakita namin si Ellis at isa sa kanyang mga tauhan na naglalakad sa ulap. Talagang natatakot siya, sinasabing mapanganib kung makatagpo sila ng isang halimaw at sinabi ni Ellis na alam niya. Ikinuwento niya kung paano siya nawala ng tauhan ng Merlin, nagtatanong kung ano ang sasabihin niya sa guild, kaya kailangan nilang maunawaan ang sitwasyon. Kinagat niya ang kanyang labi at nanghihinayang, sinabing hindi niya alam kung ano ang gagawin ng ibang mga manlalaro kung hindi niya ibinigay ang kanyang mga tauhan at baka nawalan siya ng buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang pagsasabi na si Isaac ay nakakatakot. Sa ibabaw ng cliff, pinapanood niya ang mga Skelly Boys na sinisira ang mga skeleto ng budget, at sinabi ng isa sa mga lalaki na tumingin sa kanya. Napapalibutan siya. Talunan. Ngunit ang isa sa mga malalaking lalaki ay gumagawa ng isang higanteng palo sa mga kaaway, sabi niya. Hindi siya napapalibutan. Ngunit sa halip, pinaghiwalay niya ang dulahan at ang hukbo ng kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang hukbo at isang golem. Nagulat siya sa diskarte at sinabing delikado ito dahil kung hindi sila makakatapos ng mabilis, mapapalibutan sila at magtataka kung bakit walang ingat ang ginawa niya. Sinabi ni Gina na mas matigas ito kaysa sa inaasahan niya. Naisip niya na mas madali para sa isa laban sa isa. Ngunit patuloy itong bumubuga ng nagyelong hangin. Nakikita natin ang mamantika na dulahan ay may ilang mabangong hininga na nagiging sanhi ng pag-ielo. Ngunit ang singsing ng Lancelot ay nababaliwala ito. Sabi ni Ginas na ang pagiging overgeared na parang grid ay ang pinakamahusay na Woojin na pagtanto na hindi nila matatalo ang sinabi ng nakaraang buhay tungkol sa patay na kagubatan. Sinabihan siya, upang talunin ang dulahan, kailangan mo ng maraming firepower. At noong panahong si Sejin ang firepower na iyon, sabi niya. Bagamat hindi ito kasing lakas ng kapangyarihan ni Sejin, ito ay dapat sapat na. Nilagyan niya ng Percival Spear na sumasabay sa kanyang round table set effect at ang spear ay kumikinang na ngayon. Natutuwa si Gina na inilabas ni Woojin ang lahat ng mga nakatagong card at sinabing hindi pa niya maipapakita ang kanya at tumalon siya sa dulahan, dahilan upang lumingon ito sa kanya. Ngunit iniiwasan niya ito at nagsimulang maghanda ng isang malakas na hampas sa dulahan, ngunit hinarangan niya ito ng kanyang espada. Nagsimulang manigas ang kanyang braso at huminga ng malalim ang dulahan. Sinamantala ni Woojin ang pagkakataong ito para sumugod, mabilis itong sinaksak sa ulo, ngunit tumama sa isang hadlang sa ulo nito at nagsimulang mag-freeze. Inisip ni Percival Spear Gina na inagaw nila ang ulo nito.
Nagsimulang maabot ng yelo ang kamay ni Woodman, dahilan para saksakin niya ang sahig habang nasa dulo pa rin ang bungo. Nagulat si Gina na kahit si Percival Spear ay hindi makalusot sa lamig. Woojin seryoso ang mukha habang paulit-ulit niyang sinasaksak ang sahig at nagsimulang pumutok ang bungo nito at pagkatapos ay nabasag ang isang higanteng pagsabog na nakikita mula sa itaas. Hinarang ni Ellis ang kanyang mukha mula sa shockwave at binuksan ang kanyang mga mata. Nakita ang isang window ng katayuan na ang dulahan ay natalo. Tinanong ng katabi niya kung tapos na. Ang bagal niya yata. Nagsimulang maglaho ang hukbo ng dulahan. At nagkomento si Gina sa pagkawala nila. At nabigla si Woojin nang may makita siya at lumapit siya sa Percival Spear at tinanong ni Jenna kung ano ang gagawin niya dito. Hindi sumagot si Woojin at naglabas ng singsing mula sa dulahan at kinilala ito bilang singsing ni Hercules na si Heracles. Para sa ilang mga tao, nakikita namin ang singsing na parang Zeus. Nakita namin si Jenna na nag-uusap tungkol sa kung paano nila aalagaan ang katawan ng dulahan at ang kanyang kabayo na nakahiga sa sahig. Tinanong ni Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin at nakita namin na bumangon siya sa dulahan. Naputol ito sa ilang balita tungkol sa pagkapanalo ni Isaac ng jackpot pagkatapos na malinisan ang piitan. Ikalawa ay tuwang-tuwa na nakuha ni Isaac ang staff ni Merlin at ang singsing ni Arthur. Si Kerry ay sa Ellis at nakita namin ang kaba ni Ellis, ngunit ang batang si Juan ay tuwang-tuwa dahil ang kanyang pangalan ay nakatatak sa buong balita. Sinabi niyang tama si Woojin at namumuhunan. Kay Isaac ay sulit dahil ngayon ay nakikita ng mga tao ang Phoenix Guild bilang katumbas ng Mesha Guild. At sigurado siyang patuloy na tataas ang kanilang halaga. Sinabi sa kanya ng kanyang sekretarya na nakatanggap sila ng tawag mula sa Mokosh Guild Russian na ikinagulat ng batang si Juan. Pinutol nito si Woojin sa airport at sinabing dumating na siya, kaya oras na para magpatuloy at tinanong niya kung natapos na niya ang kanyang hiniling bago sabihin ng pangalawang course, pero hindi matibay ang item, kaya mag-ingat ka, at tinapon niya ang pain para. Tama, at nakita namin si Jenna na nag-iimpake ng kotse. Tinanong si Woojin kung pagod na siya, at sinabi niyang nagugutom siya, kaya lalabas na siya. At sinabi niyang hindi pa rin siya makakasama sa pagkain. Masigasig na sumagot si Woojin na nagsasabing mag-ingat at magtrabaho. Nagalit si Gina sa kanyang tono, sinabing dapat niyang tratuhin siya sa isang bagay. Sinabi ni Woojin na ililibre niya siya ng pagkain sa hinaharap at makakain siya hanggat kaya niya. Nagsimulang mautal si Gina sa pag-iisip tungkol dito at pagkatapos ay nagalit, nagtatanong kung kailan sasabihin sa kanya na tratuhin na lang siya. Habang papaalis si Woojin, humarap ito sa Shanghai na tumatahol din sa ilang miyembro ng Mesha Guild tungkol sa kung paano hindi na nila maantala ang 7th floor Dongyeon. Sinabi ng isa sa mga master na hindi na niya maantala ang kanyang sarili at tinanong kung naiintindihan niya kung ilan sa kanyang mga tauhan ang namatay kay Woojin. Pinaalalahanan siya ni Shanghai na nakipagkamay si Isaac kay Young-won at ang publiko ay nasa kanilang lahat at nagtanong kung siya ba talaga sisirain ang kanilang plano mula sa isang maliit na bagay. Nagalit siya sa komento nito at pumalakpak pabalik na sinasabi na ang isang mas maliit na bagay ay ang pag-aalaga sa isang rookie na nag-alis ng 3 palapag na piitan na sinasabing labis niyang pinahalagahan si Isaac. Sinabi ng ibang master na sumasang-ayon siya sa kanya. Tinawag sila ni Shinmai na mga idiot na sinasabing hindi ito ang problemang dapat ipag-alala dahil ang posisyon ng Mesha Guild ay nanginginig at nakakatakot kung gaano siya kabilis lumaki tulad ng ginawa ni Sejin sa nakaraan. Sinabi sa kanila ni Sejin ang lahat. Sapat na, at kung gayon na lamang ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang mga alagad, kung gayon ay gawin nila ang kanilang naisin at hindi niya sila mabibigyan ng mahabang panahon. Nakiusap si Shanghai na ang pagkaantala sa 7 palapag ay, ngunit mabilis itong naantala ng pagtitig ni Segen sa kanya. Mabilis siyang natakot at sinabing ipagpaliban nila ang paglilinis sa piitan, ayon sa mga surgeon. Sasabihin ba ng iba na pinahahalagahan nila ang pagsasaalang-alang at umalis? Tumawa ang isang lalaki na nagsasabing tila ang kasikatan ng Meshas ay hindi na kasing dakila gaya ng dati. Nagtanong si Shinai kung ano, at ang lalaki ay nagtataka kung ang mga alingaw-ngaw ay pinalaki. Sinabi ng lalaki na ang mga pangunahing miyembro ay wala kahit saan, at maging ang natitirang mga miyembro ay tila hindi pinapansin ang guildmaster.
Ang lalaki ay Georg at patuloy siyang tumatawa sa kanila. Tinanong niya kung dinala nila siya dito para manood ng palabas at sinigawan siya ni Shinya. Ngunit nagsalita si Sejin, nagtatanong kung ano ang maaari niyang gawin at may malamig na hangin sa loob ng silid. Pinutol nito ang batang babae na naglalagay ng dyaryo at si Woojin nagtatanong kung ano ang tawag sa kanya. Sinabi sa kanya ng kabataang babae dahil sa kanyang ideya na mamuhunan kay Isaac at sinabi niyang mayroon siyang ibang trabaho para sa kanya na may magandang gantimpala kung gagawin ng maayos. Tinanong ni Woojin kung ano ang trabaho at sinabi sa kanya ng batang si Wan isa pang manlalaro ang nagtalaga kay Woojin bilang isang piitan clearing partner na gustong subukan ang kakayahan ni Woojin. Nagulat si Woojin at nagtanong tungkol dito. Sabi ni Yongguan na kailangan lang niyang gumawa ng malakas na impresyon hanggang sa puntong ang taong iyon ay desperado. Tapos tatanungin kung sino ang gusto niya. Sinabi sa kanya ng dalaga na si Isaac ang humihiling sa kanya. Nakita namin sa labas ng piitan na tinanong ng batang babae si Isaac kung may anumang problema sa pre-meeting ni Isaac. Sinabi ni Woojin na ayos lang at ipinaalala sa kanya ng batang si Wan ang kahalagahan nito at kung paano siya dapat magtagumpay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat. Huminto ang isang kotse at sinabi ng batang Guan na nandito siya. May nakita kaming yabag palabas ng kotse at pagkatapos humakbang si Isaac mula sa latigo. Siya at ang batang si Juan ay nakikipagkamay habang may sinasabi sa kanya ang isang tagasalin na Ruso at pagkatapos ay sinabi sa batang si Juan Isaac na inaasahan ang kanyang pakikipagtulungan. May napansin ang batang Juan at pagkatapos ay pumasok sila ni Woojin sa piitan habang ang batang Juan ay nagsabi na ang kanyang aura ay magiging mas mabigat. Sa loob ng piitan ay nakita naming nasa ilalim ng maskara ni Isaac si Gina at sinabi niyang perpekto ang kanyang pag-arte at tumatawa. Pinag-uusapan kung paano siya magiging artista. Sinabihan siya ni Woojin ng magandang trabaho at nag-flashback sa kanya at sa pag-uusap ni Gina at tinanong siya ni Jenna kung ano ang plano kung pumasok si Yongwon sa piitan. Sinabi ni Woojin na siya lang ang makakasama nito. At sinabi ni Isaac Jin na nabaliw iyon dahil siya si Isaac Woojin. Sabi niya alam niya at tinuturo si Jenna na nagpapahiwatig na magkasama sila. Pumayag si Jin, ngunit kailangan niyang pakainin siya ng karne ng baka kaysa sa baboy. Sinabihan siya ni Woojin na kainin ang anumang gusto niya at binalaan siya ni Jenna na hindi niya ito mababawi. Habang humihingi si Gina ng karne ng baka, nakakita kami ng isang nakakatawang senyales at pagkatapos ay nang umorder si Woojin kay Gin nang mapansing gumagamit siya ng Phoenix Guild card. Tinanong ni Gina kung saan niya ito nakuha at sinabi ni Woojin sa kanya na ibinigay ito ng batang si Wan sa kanya para sa isang pre-meeting. Biglang nagsimulang makita ni Jenna ang mga segundong nakaharap sa mga woodhens na pagtanto kung gaano siya kalaki. Isang skelly boy at pagkatapos ay nakakita kami ng ilan pang nakikipaglaban na mga orsi. Maging ang Skellig Knight ay naglilinis. Lumilitaw ang isang level up notice at nakita namin si Gina at Woojin na naglalakad sa isang hukbo ng mga bangkay ng orsi. Si Woodman's Nimbus ay masaya sa kanyang kapangyarihan at nagbibigay ng higit na otoridad. Sinabi ni Woojin na hindi niya inaasahan na magiging ganito ito at sumang-ayon si Jin at sinabing hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ito. Sinabi ni Woojin na ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito ng maayos nang hindi nagmamalasakit sa ibang tao sa paligid at ito ay isang medyo sobra. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga item at mayroon pa rin siyang magic power pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan. Hindi man lang niya masusubukan ng lubusan ang mga kakayahan sa piitan na ito, kaya medyo nainis siya. Samantala, natutuwa si Gina na patuloy na tumataas ang kanyang level dahil sa mga Skelly Boys, ngunit nakakahiya na hindi niya sila matulungan dahil makakasagabal siya sa kanila. At hindi naman dapat kalabanin niya ang mga Skellies, di ba? Lumingon si Woojin at binigyan siya ng titig na nagpakaba kay Jin. Sinabi ni Gina sa kanya na huwag na lang isipin yon. Dahil he's meant to be Isaac right now and can disqualify him. Woojin grins saying that's good because he was going to be disqualified. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.